Ayan, what's up dribblers at mga ka-shooters? Kamusta po kayo? Magandang balita patungkol kay Jamie Malonzo. Update po tayo sa kanyang natamong injury sa nakaraang game kontra sa Northport at laban ng Gilas Pilipinas diyan sa Riga, Latvia para sa Olympic Qualifying Tournament. Hindi nga daw po panunuorin. Malaking hamon yan para sa ating Gilas Pilipinas, kaya pag-uusapan at talakayin natin yan. Matapos nyo pong i-like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit the notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Paglalambing po yan kung nagugustuhan nyo ang ating video. Dito po muna tayo sa Barangay Ginebra High Flyer forward na si Jamie Malonzo ay nagtamo nga po ng injury sa last game kontra sa Northport Batang Pier, at dahil dyan madaming mga Barangay Ginebra fans at Gilas Pilipinas fans ang nag-alala. Pero pag narinig niyo ang balitang ito mga shooters, ay kahit papaano mababawasan ang inyong pag-aalala para sa Barangay Ginebra fans, at dahil dininig ang inyong mga panalangin mga shooters, huwag na po sanang lumala ang injury ni Jamie Malonzo. At yun nga po ang nangyari mga shooters. Naglabas na nga po ng latest update ang kampo ng Barangay Ginebra San Miguel kaugnay sa mga nasabing injury ni Jamie Malonzo. Ang magandang balita ay walang punit ang Achilles ni Jamie Malonzo. Magandang balita nga po yan para sa mga Barangay Ginebra fans at Gilas Pilipinas fans. At ito nga po ang ulat ni Cherry Ramos sa spin. Sign of relief for Jamie Malonzo. Achilles tears roll out. Makakahinga na ng maluwag ang Gilas Pilipinas at Barangay Ginebra fans at si Coach Tim Cone matapos makita sa MRI na walang punit ang Achilles neto pong si Jamie Malonzo, at malaki ang chance na makahabol pa si Jamie Malonzo sa kasalukuyang PBA All-Filipino Conference. Dahil base na din po sa ulat ni Cherry Ramos ng spin, Jamie Malonzo out for 3 to 4 weeks dahil sa calf injury. At yan nga daw po ay kinumpirma ng Barangay Ginebra San Miguel Insider. Sabi pa ng Insider, mabuti nga hindi Achilles, kasi kung Achilles, tapos na ang kanyang All-Filipino Conference at malamang sa malamang pati sa Gilas Pilipinas duty ay madadamay. Thanks God kasi nakaiwas siya sa major injury. Pero for sure, hindi na siya makakalaro this All-Filipino Conference elimination round. At malamang sa malamang makakabalik siya sa semifinals kung papasok eto pong Barangay Ginebra San Miguel sa All-Filipino Cup semifinals. At mismong si Coach Tim Cone na din ang nagsalita mga shooters, bago pa yung mga pinakawalan kay Jerry Ramos sa spin mga shooters, nagsalita na po etong si Coach Tim Cone kay Jonas Tirado naman ng Inquirer. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Jonas Tirado. Initial prognosis is a calf tears, at ayon nga po kay Coach Tim Cone 6 to 8 weeks bago siya muling makabalik sa Barangay Ginebra San Miguel lineup. Kung bibilangin natin yan mga shooters, ay 1 buwan at kalahati bago natin muling makita si Jamie Malonzo. Parang muling manumbalik ang kanyang sigla at lakas sa paglalaro. Ayon po yan kay Coach Tim Cone. Pero para sa akin mga shooters, walang dapat ipag-alala etong mga Barangay Ginebra fans, dahil naandyan naman po ang newborn superstar ng Barangay Ginebra San Miguel na si Ralph Koo. Sa pagkawala nga po ni Jamie Malonzo ay mas mabibigyan nga siya ng mas mahabang playing time. Kasama na dyan etong si Sydney Onmovere mga shooters, dahil kaya naman nilang mag-deliver both offense, defense. Kaya walang dapat ipag-alala mga shooters, dahil alam natin etong si Ralph Koo, Sydney Onmovere, kayang takpan yung pagkakawala ni Jamie Malonzo. Basta manalangin na lang po tayo na yung 6 to 8 weeks na sinasabi ni Coach Tim Cone ay mas mapaaga ang pagbabalik ni Jamie Malonzo para sa ating kupunan na Barangay Ginebra San Miguel, at syempre sa ating pong Gilas Pilipinas na malaki nga hamon sa pagsagupa nga po nila dito sa mga European powerhouse team. Ngayon nga pong July gaganapin dyan sa Riga, Latvia mga shooters. Ang ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas ay wala po sa listahan ng panonoorin sa nasabing tournament. Ito lang po ang mga bansang sa tingin ay kapanapanabik panoorin. Narito po mismo ang ulat ng FIBA.basketball. Maraming mga laro ang gustong masaksihan ng mga manonood sa darating na Olympic Qualifying Tournament sa 4 na venues. Dito po sa Piraeus, Greece, San Juan, Puerto Rico, Valencia, Spain, at sa Riga, Latvia. At narito po ang mga bansang panonoorin
ng mga nakararami simula sa July 2 bago ang semifinals. Ito po ang bakbakan ng Latvia, Georgia, Brazil at ang Montenegro. Wala po dyan ang ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas mga shooters. Sa totoo lang mga shooters, kaya wala dyan etong ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas dahil sa naging performance nila sa nakaraang Manila FIBA Basketball World Cup. Siguro, doon sila nagbase sa naging performance ng ating pong kupunan na Gilas Pilipinas sa nakaraan nga pong FIBA Basketball World Cup. Mas maganda sigurong panoorin ito mga European team para po sa kanila. At para sa akin mga ka-shooters, isa lang ang hamon, no? Isa lang ang kailangan patunayan dito ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan ay pinamamahalaan po ni Coach Tim Cone na dapat nga po mga ka-shooters ay gulatin nila ang European teams para mapahanga natin sila. Kung baga, parang sa nakarang Asian Game mga shooters no, dyan po sa China, ginulat natin ang China at yun nga po ang ating kailangan gawin ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Ngayon nga po Olympic Qualifying Tournament this coming July dyan po sa Riga, Latvia. Para naman tumatak ang ating pong imahe sa larangan ng basketball. Kaya sa July 3, 7:30 PM Latvia time, 12 AM Pinas time ay unang laro ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas kalaban ang host na Latvia. At sa susunod na araw, July 4, haharapin naman ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas ang Georgia, 3:30 PM Latvia time at 8:30 PM Pinas time. Trivia mga shooters, kaya nasabi natin mabigat na hamon ang kailangang haharapin ng Georgia, even po itong ating pong Gilas Pilipinas mga shooters, no? Dahil mga shooters, susubukan nilang makapasok sa unang pagkakataon sa Olympic. Kaya umaasa tayo na umatikabong bakbakan ang ating makikita sa dalawang kupunan. Kung ang Georgia ay nagnanais na makapasok sa Olympic, ito naman sa unang pagkakataon, ito naman pong ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas ay nagnanais makapasok sa ikalawang pagkakataon simula po noong unang silang makapaglaro dyan noong 1972. Hindi pa tayo pinapanganak niyan mga shooters, ano? Etong dalawang kupunan na ito na sabik na ito yung kanilang pinaka-motivation mga shooters na gawin para makapasok nga po dito sa kasalukuyang Olympic Qualifying Tournament mga shooters. No? Ito sa gaganaping Olympic Qualifying Tournament. Kaya inaasahan natin, ito pong torneyong ito ay napakalaking hamon para dito sa ating Gilas Pilipinas. At hindi lang sa Gilas Pilipinas, dito na rin po sa kupunan ng Georgia na ating makakalaban sa July 4 mga shooters. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!